pangit naman nila. Kumusta po kayong lahat dyan mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao? Lalong-lalo na sa mga nandito sa Mega Manila. Kumusta po kayong lahat? Meron po tayong balita ngayon na kung saan ang civil groups na iba't ibang grupo ay naghain po ng impeachment complaint laban kay kawatan na Vice President Sara Duterte. Nagpa-file na po sila ng impeachment complaint. Kung kamakailan lang mga kababayan, sabi ni Presidente Bongbong Marcos na walang saysay na mag-file pa ng impeachment complaint laban kay Sara, wala naman siyang kwenta. Wala naman siyang kwenta, so bakit mag-file pa? Ngayon, ang grupo po at isa sa mga apo ni Benigno Aquino Jr., kasama ng dating Senador Laila de Lima na pinakulong ni Digong ng almost 7 years, nag-file po ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte Carpio. Carpio pa ba siya? Parang ano na siya Lopez. Ma'am Juicy Delgado, Tita Nida Pimentel, good evening po sa iyo dyan. Kumusta po kayong lahat dyan? Mag-ingat po kayo palagi. Kasi medyo umuulan, medyo hindi. Alam mo sa totoo lang mga kababayan, especially sa mga Eskonians, yung rally-rally ngayon ng mga DDS sa EDSA, malaking tulong sana kung umulan. Ang problema lang, hindi po umulan. Kaya ang mga nag-rally sa EDSA ng mga DDS, walang ligo, walang toothbrush, walang kain, walang tulog. Ang babaho po nila. Diba, Lopez na. Scissoring style. Sabi ni Justin Acosta. Sir Joseph Bukal or Ma'am Joseph, nanay ata to ni Sir Joseph. Good evening, ingat kayong lahat. Ayan, salamat. Uy, Sugar, kumusta ka na? Saan ka ngayon, Sugar? Andito po ako, hello po. Kamusta din po, Kuya Ken? Erwin Perez, may galap shout out po. Ma'am Raquel Cabangal. Ayun. Naku, Diyos ko po mga kababayan. Actually, kung napansin nyo po ngayon kung bakit si Pangulong Bongbong Marcos ay wala pong time sa pagsagot at wala pong time sa mga patutsada at birada ni Sara sa kanya, kasi isa lang po ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit natin pag-aksayahan ang taong wala namang ginawa at walang kwenta sa bayan? Hindi po nakakatulong sa isang Pilipino na magkapera ang pag-impeach kay Sara. Hindi po makakaahon sa hirap ng buhay ng isang Pilipino kapag tugunan ng pansin si Sara. Sara is unimportant. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung pagtugunan ba natin ng pansin na i-impeach si Sara, tanggalin sa posisyon, yayaman ba ang bawat Pilipino? Magkakaroon ba ng bigas? Wala po. Diba? Hayaan mo na lang siya maging baliw dyan sa Office of the Vice President. Total, kahit pag Serko Balintong yan, wala namang kwenta. Diba? Sara is unimportant. Yun ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, sa totoo lang, ang sakit sa pakiramdam nang sasabihan kang Sara is unimportant. Diba? Kasi, kung tutuusin ninyo mga kababayan, kung ako tatanungin ninyo, may halaga ba si Sara? Wala po siyang halaga. Isa po siyang walang kwentang Vice President na tinatawag niya ang kanyang sariling public servant pero hindi naman nagsiservisyo sa bayan. Ang ginawa lamang niya ay maglustay ng pera, magnakaw ng pera sa bayan, magjowa ng staff, hiwalayan ang asawa kasi sangkot sa droga. Yun lang. Diba? Buti ikaw, Sir Kent, mukhang fresh. Yung nasa EDSA, mga mukhang dugyot. Sabi ni Justin Acosta. Diba? Ay, partida, wala pa akong ligo. Wala pa nga akong mumug Butters, may galab shoutout dyan. Extend mo, boss, 20 grams. Oo naman. Nag-order nga ako kay Digong ng shabu. Actually, 1 kilo at 2 gramo yun eh. Kaso lang hindi pa pinadala ni Digong kasi nga hinahanap pa niya yung fentanyl. Oo, kasi mas malakas ang tama ng fentanyl kaysa shabu. Oo, it's a cinnamon bun. Oo.
Kaya habang nag-order ako kay Digong, di ko lang sure kung nalista ni Digong kasi si Digong is Ulyani na. Hindi naabutan ng 2028, mamamatay na siya. Pero pinagdasal ko sa puong may kapal. Panginoon, habaan mo ang buhay ni Digong, dagdagan mo ng 200 years. Yung gagapang siya sa hirap, isasampay na lang. Yun po, Panginoong may kapal. Dagdagan mo ang buhay ni Digong. Bigyan mo ng maraming babae nang tatayo pa ang titi niya. Yun po, Panginoong may kapal. Hanggang sa murahin niya ang santo, mumurahin niya ang Santo Papa, murahin niya ang Diyos, pero bigyan niyo pa po siya 200 years dagdag sa buhay niya. Yung gagapang siya sa sakit, na sana tatayo pa ang burat niya at lalakas pa ang katawan niya. Panginoong may kapal, maawa ka po sa akin, dinggin mo ang aking dasal. Abutin pa siya ng 200 years old. Dagdagan mo ang buhay ni Digong nang makapag-supply pa siya ng maraming droga sa Pilipinas at yayaman pa siyang lalo at buhayin niya at palayain niya si Kibuloy. Palakihin niya ang kanyang nakurakot na pera, gawin niyang stadium, talunin niya ang Philippine Arena. Panginoong may kapal, dagdagan mo ang buhay ni Digong. 'Di ba? Oh, wag kayong magalit sa akin. Pinagdasal ko na si Digong na dagdagan ang buhay niya. Gagapang siya sa sakit ng kanyang tuhod pero buhay pa rin siya. 'Di ba? Hoy Madam Jilungay Vlogs, wala man akong napatunayan pero hindi po ako nag-supply ng drugs ha. Hindi po ako drug protector at hindi po ako nag-smuggle ng drugs. At saka Madam Julingay, nagtanong ka sa akin kung may napatunayan ba ako. Ikaw may napatunayan ka na ba sa edad mong yan? Vice President nga, walang napatunayan. Diba? Vice President nga, walang napatunayan. Ako, kailangan ko bang magkaroon ng patunay? How could? Diba? Bakit ako gagawa ng patunay sa bayan kung ang Vice President nga na tinatawag na public servant walang napatunayan? Tapos ako magpakapagod para may mapatunayan? What the heck, sabi ni Donald Trump. Diba? Oo. Gandang gabi, Mary Glo Alameda. Nangingisay na siguro si Dutae pag 200 years old na siya. Oh, hindi na nga tatayo balahibo nun. Pag umabot siya 200 years old. 'Di ba? Oy, Madam Julingay Vlogs, wag mo akong umpisahan, mapahiya ka sa akin. Alam mo yung bunganga ko na pinaglihi ako sa Armalite. Oo. At saka wag ka na mag-comment dyan, Madam Julingay Vlogs. Nagpo-promote ka lang ng channel, wala namang nanood sa'yo. Pangit mo kasi mag-vlog. Alam mo, para marami kang views, mag-finger ka. Marami kang viewers. Sa mga matanda na gusto maging vlogger, mag-finger po kayo. Oo, dadami ang views nyo. Pero kung ganyan lang kayo, wala kayong views. Nonsense. Dagdagan pa ng 50 years, 250 years na, sabi ni Dumedador Nubesteras. Nako, ano na kaya hitsura ni Digong tong plus 250 years old pa ang itagdag sa buhay niya? Baka dadami pa ang droga. Magiging triple si Michael Yang. O yung manugang niya magiging 10 na. 'Di ba? Sabi ni Loni Aklas, pa-shoutout po kay Madam Nagjajakul. Ay, ang galing. Madam Julingay Vlogs, Nagjajakul ka daw. Best TV, watching. Maraming salamat, Best TV. Nako, alam mo, sa totoo lang, Best TV, kung may mga DDS man ngayon sa comment section, isa lang ang masasabi ko. Ang babaho ng putok nila, ang babaho ng hininga, walang kain, walang tulog. Tignan nyo yung vlogger ng DDS doon. Anong pangalan nun? Maui ba yun? Kawawa po si kuya, habang sumisigaw siya, tinaas ang kamay, habang bumubuga ang bunganga, ang baho ng bunganga, ang baho ng kilikili, si kuya nagsapin sa mukha. Oo. Yan ang achievement ng OVP or Office of the Vice President. Maglustay ng pera, manood ng concert, magpatato kay Wang Ud, umattend ng kasal. Yan po ang project ni Sarah. Diba? Hello po, watching from Ilocos Norte. Imelda, akala ko Marcos. Ayun, Ma'am Lindy Guzman, mega love shoutout sa iyo dyan, Ma'am. Claudine Lee Alcaide, hala, Jesus Christ. Ay, speaking of Claudine, mas maganda ka daw kay Sarah, kaya pinagpalit ka ng asawa niya. Totoo ba, Claudine? Ewan ko nga, effort talaga sila dyan, mag-rally-rally, di unahin ang personal na problema sa pamilya. Actually, Biz TV, may 500 per head kasi sila.
Oo, kaya nagrally-rally sila. Pero di bali naman daw walang toothbrush, walang ligo, walang hugas-hugas sa kipay. At least may 500 a day. Oo. Kaysa naman daw magtrabaho sila sa kumpanya, hindi naman daw sila yayaman kundi ang amo lang nila. Yes, Ma'am Geraldine Vicente, mega love shoutout po dyan sa Dubai. Ay, may bayad pala sila dyan. Yes, Best TV. Naku, kung alam mo lang. Oo, i-PM mo ko, sendan kita ng video. Pwede mong reaksyonan yan. Oo, i-PM mo ko mamaya. I-send ko sa'yo yung mga video. Naku, actually, ang daming general na kasama ko sa GC. Tawa na lang sila ng tawa. May narinig pa nga ako dun sa isang general, hindi ko na pangalanan ha. Sabi nung isang general, bakit pala si Digong nanawagan ng kudita? Bakit namin siya ipagtanggol? Hindi naman siya ang presidente. Sino bang nagpapasahod sa amin, si Digong? Nung sabi nung isang general sa kasama namin sa GC. Ay, Diyos ko. Tapos meron pa akong, actually, Biz TV, meron akong nakitang retired na pulis na isang vlogger. Si ano ba yun? Commander Supremo ba yun? Hinahamon niya sa Kongreso. Doon daw sila magbarilan. Sabi ko naman sa comment section, hindi na nga yata tumitigas ang titi mo, nang hahamon ka pa ng barilan. Oo, siguro 75 years old siya, naghahamon siya ng barilan. Sabi ko, Diyos ko, hindi na nga ata tumitigas titi mo, nang hahamon ka pa. Oo. Page ko, same name, Best TV. Sige, isend ko sa'yo. Oo. Mabel Jobson, mega love shoutout po. Larry Conde, Sarah, feeling prinsesa. Ay, actually, hindi naman ko maitanggi kung feeling prinsesa si Sarah kasi siya nga si Fiona. Kilala nyo naman si Fiona, yung asawa ni Shrek. Asawa ni Shrek is si Fiona, princess po yun. Yun nga lang Fiona. Diba? Oo, wag nating awayin si Sarah na feeling prinsesa siya. Totoo po. Feeling princess po talaga siya. Siya po si Fiona. Oo, si Fiona na kulay green. Diba? Totoo ba, Kent, may nagpa-impeach na kay BP Sara? Yes po, Ma'am Irene, marami na po sila. Oo, dapat lang naman talaga i-impeach yan, Ma'am Irene. Alam mo kung bakit, Ma'am Irene? Saan ka nakarinig na tinatawag mo yung sarili mo na Vice President in the Republic of the Philippines, public servant, pero wala kang siniserbisyuhan? Kaya dapat lang talaga tanggalin yan. Kasi nga, ngayon ko lang naranasan na meron tayong Vice President ng Pilipinas, kawatan. Diba? BP Inday pa rin ako. Wala pong nangialam sa iyo, Ma'am Kirin. Ma'am Kin Rinense. Ano ba yan? Rinesne ba? Oo. Wala pong nangialam sa iyo. Kung gusto mo si Sarah, hala, iluglog mo, ilagay mo sa sako, lagain mo, matagal maubos. Di ba? Oo, kung gusto mo, ilagay mo sa taro, asinan mo, gawin mong ginamos. Oo, para hindi mawala si Sarah. Oo, Geraldine Vicente, kasama ka ba sa rally December 7 sa EDSA? Peace rally yun. Ay naku, sorry po. Sa December 7 may concert po ako. Ang pamagat po, Taylor Swift. Special guest namin, Sara Duterte. Oo. May concert po kami December 7, San Juan Arena. Oo. Hoy, Pedro Padilla, ang pangit ng apelyido mo. Kapelyido mo si Robin Padilla na #1 senador sa Pilipinas, puro lang kain ginawa sa Senado. 'Di ba? Oo, Dexter Cruz, December 7 po, tara. Oo, pupunta tayo sa December 7, maghanda tayo ng tangke de guerra, kanyon at basoka. Oo, magkano bayad? Ay, wala pong nagbabayad sa akin. Kasi kung alam ko lang kung saan ang bahay ni Sarah, manghingi talaga ako ng balato sa confidential fund. Vice President Sara Duterte, kung nanood ka man sa akin, balato naman. Mahiya ka naman. Pera ng taong bayan yan, mag-share ka. Huwag mong suluhin. 'Di ba? Oo, ilaga si Inday Sara, sabi ni Ma'am Juliet. Oo, ilaga nga niya para medyo malambot-lambot kasi medyo makunat 'Di ba? Tsaka kung para matagal si Sarang mawala, asinan po ninyo, gawin yung ginamos. Naku, sa kanya napunta ang flood control. Oy, Mary Grace Piatos, mega love shout out. Andyan ka pala, matagal ka na naming hinahanap Oo, shout out from Riyadh. Believers dyan sa Riyadh, inshallah, syukran habibi. Ma'am Army Garbosa, mega love shout out. Jim Dream, sana magtuloy-tuloy ang impeachment. Kung ako nga papipiliin, impeachment o patayin, patayin na yan para hindi na dumami Bakit kailangan pang i-impeach? Next election, tatakbo na naman ulit yan. Oo. Saan na lugar yan? Sa EDSA po, wala po silang ligo. Sarah Bahok Keps. Los ni mo, Sarah. Gabula-bula lang ng bunganga mo.
Laki din ang bayad ni Sara sa mga staff niya kasi kada interview nagkakasakit. Oo, sabi ko nga, bakit kaya hindi sila nag-audition sa PBB? Oo, bakit hindi sila pumasok doon para pag na ano sila, iba nasilip sila, pwede silang gawing artist. Biruin nyo, pag tayo mga ordinaryong Pilipino magtrabaho sa fast food, tatanungin tayo ng HR, fit to work ka ba? Yes po. Pero bakit tumanggap ang Office of the Vice President ng mga worker na kunting tanong lang nagkakasakit? So paano yan sinasang-ayunan ng government? Paano kayo nagpasok ng mga staff dyan sa Office of the Vice President na kunting utot lang nahuhospital? Diba? Unang interview kay Zuleika Lopez na hospital, kay Gina Acosta na hospital, yung sunod na staff na hospital. Lahat ba ng staff ni Sara Duterte may sakit? Diba? Paano nangyari yun? Lahat ng staff ng Office of the Vice President, puro may sakit. Sara Duterte, malaki ang nalustay mong pera. Bilhan mo ng isang banig na ascorbic acid yung mga staff mo para hindi magkasakit. O di kaya, supplyan mo ng Enerbon. O di kaya Centrum. Mura lang naman Centrum, 300 plus lang naman isang box. My God, lahat na lang ng staff mo may sakit. What the heck? Sabi ni Donald Trump. Huwag ka nang bumalik, Yorme. Ibenta mo ulit ang Maynila. Alam mo, sa totoo lang, no? Speaking of Yorme, mas piliin ko pang ibenta ni Yorme ang ari-arian ng Maynila kaysa nakawin lang ni Sara Duterte. 'Di ba? Mas gusto ko pa nga na ibenta ni Isko yung ari-arian ng Maynila at least napapakinabangan ng tao. Kaysa sa nandiyan nakatayo yung mga ari-arian ng Maynila tapos pag kumikita na nakawin lang naman ni Sara, wala na. 'Di ba? Kawawa naman. Eric J. Evangelio, mega love shout out po. Shout out kay Shabu ni Sara at ni Digong. Oy, Titin Shin, kumusta ka na? Buhay pa ba ang pamilya mo? Balitaan ko, isunugin mo na yung pamilya mo. Kasi lahat ng DDS puro bobo. Kung may mga anak kayo nga, mga minor de edad, ilaygit nyo na para hindi na kayo dumami. Kasi mahirap kapag DDS ka, tas may anak kang babae, pag napangasawa mo, nagkaanak yan, dadaming bobo. Habang bata pa, ilaygit nyo na. 'Di ba? Oo nga, sakitin kasi may tinatago para hindi makasagot. Kaya nga Ma'am Delia Pasiti Bakit kaya hindi nag-provide si Sara ng ascorbic acid sa mga staff niya? At saka kadalasan sa staff ni Sara, mga senior citizen na. Dapat nga nagpapahinga na yung mga yan Tapos tignan mo mga senior na magnanakaw pa rin. My God. Oo, parang si Digong. Diba? Oo. Malapit nang mamatay, kawatan pa rin. Diyos ko. Diba? Alam mo, sa ginagawa mo may kalalagyan ka. Sa tingin mo, sa ginawa ni Sara, wala siyang kalalagyan? Sa ginagawa ko, may kalalagyan ako. Mas may kalalagyan si Sara. Ako, never ako nagbanta ng buhay ng presidente. Pero si Sara, papatayin daw niya. Diba? Kaya si Sara, wag magpakita sa akin yan. Tusukin ko ng istro ng, istro ng Starbucks yung mata niyan. Sa palibhasa, hindi ako bet ni Sara kaya ayaw magpakita sa akin yan. Bet ni Sara poki kasi tomboy siya. Diba? Deserve ni Sara bastusin. Binastos nga niyang presidente ng Pilipinas So pag si Sara mang bastos, okay lang. Pag kaming ordinaryong tao, hindi. Diba? Yung teacher na minura si Duterte, pinadampot ni Digong, tinanggalan ng license. Tapos si Sara ngayon, binantaan ang buhay ni Lisa Marcos, ni Martin Romualdez at ni BBM, okay lang. Diba ang sabi niya, putang ina mo BBM, putang ina mo Lisa Marcos, putang ina mo Martin Romualdez. Naalala mo Lisa Marcos, pinadalhan mo ko ng sobre ang laman, DepEd, milyon, DepEd nakalagay, pero saan niya ginamit? Ginamit niya, nanood siya ng concert. Tapos ngayon, nung hinanapan ng Kongreso kung nasaan ang resibo, nagalit kay Lisa. Ikaw naman kasi Inday Sara, tanga ka. Pinadalhan ka ng pera para sa DepEd, hindi yung para dalhin mo doon sa Germany at manood ka. Tapos ngayon, hinanapan ka ng resibo, isisi mo kay Lisa. Tangina mo, hindi para sa'yo yun, para sa DepEd yun. Sarap yan. Sobrang sarap. Tapos, ngayon magmumura ka. Putang ina mo Lisa Marcos, naalala mo ba, pinadalhan mo ako ng sobre. Pinadsindan mo pa ako ng video. Diba? Para naman kasi sa DepEd, ba't mo kasi ginamit sa concert?
Ang ganda ko ng pagkakahigop. Sana nakatira si Sara Duterte. Ano? Sana nakatira? Matagal naman tumira yan si Sara. Ang dami na nga ata na ubos niya. Mas madami nga nagagastos niya kaysa sa nagawa niya. Yes, Mama Bell. 125 million kulang pa yun. Meron pa siyang 615.5 million. Hindi niya masabi-sabi kung nasaan. Biruin nyo, napakadaming Pilipino ang nagugutom. Napakadaming mga estudyante na halos nahihirapan mag-aral, kulang ang tuition. Pero inubos lang ni Sara Duterte sa kakapanood ng concert. Bakit ba? My God. Ang daming estudyanteng nahihirapan mag-research kasi walang pambili ng tablet. Pero yung mga computer sa DepEd na tenga, inaamag, tinitirhan ng anay. Hindi binigay ni Sara. Ganyan siya katamad. Kaya maniniwala talaga ang sulit talaga, kakamping. Totoo yan. Malaking pagsisisi ko kung bakit si Sara Duterte pa ang naging Vice President. 98 pesos. Ang sabi din. Sinabon. Nandiyan, sa tabi ng pinagsanggipan natin. Di ba yung pinagsanggipan natin? Darating Tabi ang lang araw, magsisi ka rin. Bakit Sarap, nga ako diba? magsisi? Hindi naman ako i-impeach. Hindi talaga ako magsisi. Alam niyo kung bakit? Hindi po ako i-impeach. Si Sara ang magsisi. Ilang araw na lang yung pagiging vice president niya. Magulat nga kayo niyan mula ngayon. Bye-bye. Mark my word. Bye-bye. Isang buwan mula ngayon, si Sara naka-wheelchair na may bracket ang leeg. Maniwala kayo sa akin. Yung mga staff nga niya, sinugod sa ospital, tinanong lang. Isang buwan mula ngayon, si Sara Duterte may bracket na ang leeg, naka-wheelchair na yan. Sabi ko nga, Sara, ba't hindi ka lang nag-artista, nag-politics ka pa? Ang galing mong umarte. Pero kahit mag-artista ka, Sara, mas masarap si Claudine sa'yo, kaya pinagpalit ka ng asawa mo. Kaya may inom ako. Doon din galing yung Bumili ka pineapple. isang piraso. Hindi.